Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng Adbyento at ito ang sinasabi nila na linggo ng pagsasaya o Gaudete Sunday. Kaya sikapin natin, simulan natin ang ating pagdiriwang, lalong-lalo na sa ating paghahanda sa pagdating ng Pasko ng buong kasayahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahong yun, ang Diyos ay nagsugo ng isang tao na ang pangalan ay Juan. Ito'y naparito bilang isang saksi upang patunayan ang liwanag at nang sa gayon ay sumampalatayang lahat sa pamagitan niya. Hindi siya ang liwanag, kundi ang saksi ng liwanag. Ito ang patutuo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga pare at ang mga Levita upang itanong sa kanya kung sino siya. Ipinagtapat ni Juan at hindi pinagkaila, "Hindi ako ang Kristo," ang wika niya. Tinanong nila siya, "Kung gayon, sino ka? Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako," ang sagot niya. "Ikaw ba ang propeta?" Tumugon siya, "Hindi." Kaya tuminig sa kanya, "Sabihin mo nga kung sino ka, nang may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Anong sinasabi mo tungkol sa iyong sarili?" "Ako aniya, ang tinig na humihiyaw sa ilan. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya nga ng sinabi ni Propeta Isaias." Ang mga sinugo ay galing sa mga Parisiyo. Muli silang nagtanong, "Bakit ka nagbibinyag kung hindi ikaw si Kristo, ni si Elias, ni ang propeta?" Sinagot sila ni Juan, "Ako'y nagbibinyag sa tubig. Nasa piling ninyo iyong hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin at hindi ako karapat-dapat na kumalag ng tali ng kanyang pangyapak." Ang mga ito ay nangyari sa Betanya, sa kabilang ibayo ng Jordan, na doon ay nagbibinyag si Juan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng ating gawain, ay laging nakakabit sa ating pangalan. Ito man ay propesyon natin, ito man yung kahit maliliit nating gawain, ang lahat ng gawain natin ay reflection ng ating sarili. October 7, alas 6:30 ng umaga, nang umatake ang Hamas sa Israel. Sinasabi nila na may 2,200 missiles ang pinakawala nila patungo sa Israel. At hindi lamang yun. Doon sa border ng Gaza at ng Israel, ay nilusob ng mga Hamas ang isang kibbutz community. Ito ay sa Kipar, Gaza. At doon ay pinagpapatay nila yung mga tao. Walang awa nilang pinatay yung mga taong naroon. At pagkatapos, kinuha nila yung ibang mga tao doon sa isang kasayahan upang maging hostage nila. 203 na mga tao ang kinuha nila. Nang nagsasalita na ang Deputy Mayor ng Jerusalem, si Plior Nasar Hassan, sinasabi niya na isang Pilipina, na isang nurse, si Angeline, ang nag-aalaga ng isang matanda, si Nira, doon sa kibbutz community na yon. At nang dumating at nilusob sila ng mga Hamas, may pagkakataon si Angeline na tumakbo at tumakas at iwanan yung kanyang inaalagaang matanda
Subalit ang ginawa ni Angeline, nanatili siya doon sa matanda. Sinisikap niyang ipagtanggol yung matandang yon. Hanggang silang dalawa ay pinatay ng walang walang habag. At halos lahat, 140 na mga tao ang pinatay ng Hamas sa community niyon. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin, yung katungkulan na yun ay pinanindigan ni Angeline sapagkat kasama ng kanyang tungkulin, kasama ng kanyang paglilingkod sa matandang yon, ang buo niyang pagkatao, ang buo niyang pangalan. Actually, hindi man lang binanggit doon yung surname o kaya yung family name ni Angeline, kundi binigyan ng pansin at higit yung kanyang ginawang pagtatanggol hanggang sa kanyang ikamatay doon sa matandang yon. Minamahal ko mga kapatid, ganun din ang nangyari nung panahon ng pandemic. Ang daming mga gawain na dati ay hindi natin pinapansin. Doktor, nurses, yung mga nagtatrabaho sa ospital, janitor, ang lahat ng yan. Kung minsan ay hindi natin pinapansin, subalit ginawa nila ang lahat ng panahon ng pandemic. Dahil ito ay dala ng kanilang gawain, sinumpaang gawain, hindi lamang sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng tao. At dahil dito, sinasabi natin na silang lahat ay naging bayani sa panahon ng pandemic. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga na ang ating gawain ay nakakabit sa ating pangalan. Sa banal na Ebanghelyo ngayon, ang pinakasentro ay si Juan Bautista. Totoo nga noong isang linggo ay naroon pa rin si Juan Bautista. Subalit ang pinigyan natin ng pansin noong isang linggo ay ano yung misyon ni Juan Bautista. Nasa simula pa siya ay ito pinahayag na ito ng mga propeta sa Old Testament na may darating na siyang maghahanda doon sa daan ng ating Panginoon. At doon nga yun ang misyon ni Juan Bautista nang dumating siya na ipaghanda yung darating na Mesiyas at tagapagligtas. Subalit sa linggong ito ang titignan natin, ano ba yung identity ni Juan Bautista? Sino ba si Juan Bautista? Sa banal na Ebanghelyo ay napakaliwanag nang sinugo ng mga Pariseo at mga leaders yung mga taong yun upang magtanong kung sino siya. Hindi sinagot ni Juan Bautista sa pamagitan ng pagsabi ng kanyang pangalan, kundi ipinahayag niya tungkol sa kanyang mga gawain at mga ginagawa. Yun ang kanyang patutuo kung sino siya. Una sa lahat, ay niliwanag ni Juan Bautista sa pamagitan ng pagpapakilala kung sino siya, na hindi siya ang Kristo, na hindi siya si Elias, na hindi siya ang propeta na darating mula sa Old Testament na magbibigay ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Dahil dito, minamahal ko mga kapatid, ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili ay doon sa kanyang mga ginagawa at gawain. At sila sabi nga niya, ako ang tinig sa ilan na sumisigaw. Ituwid ninyo ang daan ng ating Panginoon. Yung kanyang gawain ang binigyan niya ng importansya. At dito sa kanyang gawain ay pinakita niya na siya ay doon, hindi siya nagpakataas. Subalit, ang itinaas niya ang ating Panginoon sa pagsabi na ang Panginoong darating na ito, nasa gitna na ninyo actually, ay isang makapangyarihang Diyos. At sinasabi niya, hindi nga ako karapat dapat na magkalagman lamang ng kanyang pangyayapak. Ipinakilala ni Juan Bautista ang ating Panginoon sa pamagitan ng pagpapakababa niya. Hindi niya inadmit o hindi niya sinabi na siya ay makapangyarihan, kundi siya ay nagpakababa upang maitaas niya ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon na makapangyarihan at dakila sa lahat,
na dapat ay sambahin ng lahat. Minamahal ko mga kapatid, ano ang mensahe nito sa bawat isa sa atin? Tayong lahat ay katulad ni Juan Bautista. May kanya-kanya tayong tungkulin, may kanya-kanya tayong responsibilidad. Ito man ay sa tahanan, ito man ay profession natin. Tayo ay may mga responsibilidad na dapat nating gawin. At sa lahat nating ginagawa, kasama yung pangalan natin. Laging nakadikit ang ating pangalan sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga kung katulad ni Juan Bautista, na siya naging tapat dun sa kanyang gawain. Naging tapat dahil ang sinunod niya ay yung kalooban ng ating Panginoon. Yung plano ng ating Panginoon sa kanya upang siya ay makasama doon sa pagliligtas ng ating Panginoon. Ganon din sana ang bawat isa sa atin. Ano man ang tungkuling ating ginagawa, sa tahanan, sa opisina, sa community, sa ating simbahan, sana hindi yung ating pangalan, hindi yung ating sarili ang itaas natin, kundi maging tapat tayo sa anumang gawain na dapat nating gawin. At ito ay iugnay natin sa paghanda at pagliligtas ng ating Panginoon. Dapat tayong magpakababa upang itaas natin ang ating Panginoon. Kaya't maliit man ang ating mga ginagawa, ito'y napakahalaga sa ating Panginoon. Ano man ang ating profession, ito ay napakahalaga sa ating Panginoon kung ito ay ginagawa natin ng buong katapatan at pagsunod sa plano ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, marami ang nagsasabi sa atin at ibinababa natin na tayo ay walang pinag-aralan, tayo isang janitor lamang, tayo ay isang waitress lamang, tayo ay napakaliit na tao sa ating lipunan. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos kung ginagawa natin ang ating katungkulan ng buong katapatan. Minamahal ko mga kapatid, sa paghahanda natin sa Paskong ito, alalahanin natin na ang ating Panginoon ay ginawa rin niya ang kanyang katungkulan, ang kanyang tungkulin sa kanyang pamilya. Sinasabi nga sa isa sa mga ebanghelyo, nang sila ay bumalik papunta doon sa Nazareth, galing sa Jerusalem nang siya ay mawala ng 3 araw. Sinasabi doon na siya ay lumago sa pangangatawan at pag-iisip. Nang ibig sabihin, ang lahat ng kanyang katungkulan sa kanyang tahanan. Bilang anak ng karpentero, siya rin ay naging karpentero. Tinanggap niya ang lahat ng ito, hindi siya nagreklamo. Hindi siya naging dissatisfied doon sa pagiging karpentero. Kundi lahat ay ginawa niya pagpapako, paglalagari ng kahoy hanggang kahit sa kahoy na yan, siya ay ipinako rin sa katapusan ng kanyang buhay. Tinanggap niya ang lahat ng ito. At ito'y nagawa rin ng ating Panginoon, katulad ni Juan Bautista, dahil sa pagpapakababa niya sa kanyang ama, nagawa niyang tanggapin ang gawaing ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Naging tapat siya dahil siya nagpakababa sa kanyang ama. Minamahal ko mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng Paskong ito, sana ang lahat ng ating ginagawa, kahit doon sa ating mga preparasyon sa Paskong ito, sana wag nating ibigay ang konsentrasyon sa ating sarili, kundi ang konsentrasyon ay sa ating Panginoon. Alisin natin yung ating sarili. Kung tayo naghahanda ng isang selebrasyon, dapat ang ating Panginoon ang pinakasentro doon sa mga parte na yon o selebrasyon. Doon sa mga pagkain na ating inihanda. Sana ang isipin natin ay hindi yung sarili natin na tayo pupurihin ng ating Panginoon sa sarap ng ating pagkain, kundi dapat ang manatili
ay ang ating Panginoon na ating ipinagdiriwang. Yung ating mga dekorasyon, huwag sanang isipin natin na tayo purihin ng ating Panginoon dahil napakaganda ng ating dekorasyon, kundi ang dapat sanang manatili doon sa dekorasyon na yan, naruroon ang ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng misa na ating dinadaluhan, ito may simbang gabi, ito man ay linggo sa mga misa na ating dinadaluhan, alalahanin natin na ito ang katuparan ng pagliligtas ng ating Panginoon, na ang pagliligtas na yan ay dahil tinupad ng buong katapatan ng ating Panginoon ang misyon na ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama. Tayo, ako, kayo, tayong lahat ay kasama sa planong yan ng Diyos. Kaya dapat labang tayong magsaya sapagkat ang kaligtasan ay nasa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Subalit dapat tayong gawin, maging tapat tayo sa utos at aral ng ating Panginoon. Mayroon pa rin akong announcement pagkatapos ng aking blessing, lalo na sa Sydney. At ito ay yung activities at mga selebrasyon dahil sa darating na Pasko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pinamahal ko mga kapatid, ilang araw na lamang at sasapit ng Pasko. Sana lagi natin isipin, si Kristo ang dahilan ng Pasko ito. At dapat siya ang sentro ng ating selebrasyon. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng mayama. Salamat sa Diyos.